Kung titignan mo ang nakaraang taon, ay naging mas consistent ka ba ngayon sa iyong pagpapalago ng relasyon mo sa Diyos at pagsunod sa Kanya? Mas naging intimate ka ba sa Kanya kaysa last year o 6 months ago? Mas naging epektibong patotoo ka ba sa iyong asawa, anak, magulang, kaibigan, katrabaho, at sa ibang mga taong nakakahalubilo mo? Mas naging passionate ka ba ngayon na maging instrumento na gumawa ng alagad kaysa last year? Mas natututo ka na ba na mag-respond ng tama sa mahihirap at nakakagalit na sitwasyon? Maaaring nagagawa mo na ang pagbabahagi ng mabuting balita last year, pero ikaw ba ay nagtutuloy-tuloy na gawin ito? Ikaw ba ay tuloy-tuloy na nag-i-improve sa lahat ng area ng iyong buhay para mag-glorify mo ang Diyos? Na-realize ko na ito na yung magandang panahon para suriin natin ang ating sarili. Kung meron mang isang bagay na kailangan tayong matutunan na gawin upang maging isang tao na kinalulugdan ng Diyos, ay ito ang consistency. Naniniwala ako ng isang malaking dahilan kung bakit hindi lumalago ang isang tao o hindi siya nagmamature ay dahil wala siyang consistency sa kanyang paglakad sa direksyon ng Diyos. Alam kong hindi ito madali dahil kahit si Pablo ay inamin niya na may mga bagay na gusto niyang gawin pero hindi niya nagagawa, at yung bagay na ayaw niyang gawin, ayun yung kanyang nagagawa. Naintindihan niya na mahirap maging consistent, pero sabi niya, buti na lang nariyan ng Panginoong Hesus na tutulong sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Kaya tingnan mo si Pablo na habang nakadepende sa kalakasang ibinibigay ng Panginoong Hesus sa kanya, ay ginagawa naman niya yung kanyang parte. Basahin natin sa unang Korinto 9:27, "Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba." Grabe, sabi ba ni Pablo ay, "Lord, bahala ka na sa akin ha. Baguhin mo ako para isang araw pagising ko, spiritually matured na ako." No, hindi yun na sinabi niya. Yes, tutulungan siya ng Diyos, pero anong gagawin niya? Tingnan mo, sabi diyan, "Sinasanay ko at sinusupil ko ang aking katawan." Ibig sabihin, ang katawan natin ay hindi sanay gawin ang mga bagay ng Diyos. Sanay tayo pagbigyan yung pagnanasa ng laman natin, kahit pa nga hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, sasanayin ko ito. Didisiplinahin ko ito na gawin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng sasanayin sa salitang Greek ay hypopiaso, na ang ibig sabihin ay beating something black and blue. Sa madaling salita ay picture ito ng isang tao na sinusuntok para magkaroon ng black eye. Ang ibig sabihin ay parang binubugbog ni Pablo ang kanyang katawan para sumunod sa kanya. Gagawin niya lahat kahit masaktan siya. Para itong isang atleta na didisiplinahin ng katawan sa exercise, pagkain, pagtulog at iba pa kahit mahirap. Ibig sabihin magiging consistent siya. Hindi siya liliko sa kaliwa, hindi siya liliko sa kanan. Tapos sabi diyan ay sinusupil niya yung kanyang katawan. Ang ibig sabihin, pinapasunod niya ito sa kanya. Hindi ang kanyang laman ang master niya, kung hindi siya. Tuloy-tuloy ang pagsusupil niya sa kanyang sarili, hindi once a year, o pag Holy Week lang, o pag gagawa ng New Year's resolution. Kung hindi ang consistency ay araw-araw na pagsasanay, pagsusupil at pagpapaunlad. Now, bakit ginagawa ito ni Pablo consistently? Sabi niya upang hindi siya ma-disqualify o maalis sa paligsahan. Now, hindi ibig sabihin nito ay mawawala ang iyong salvation o kaligtasan. Ang ibig lang sabihin nito ay ang buhay bilang Kristiyano o alagad ay parang isang karera. Sa bandang huli ay merong gantimpala na nag-aantay. Now, kung hindi tayo magsasanay at magsusupil ng ating katawan araw-araw, ay hindi tayo magiging consistent. Madi-disqualify tayo. Hindi natin matatanggap ang napakagandang reward na hinanda sa atin ng Diyos doon sa finish line. Kaya kaibigan, kung gusto mong matanggap ang reward na ibibigay sa iyo ng Diyos, tapusin mo yung mensahe na ito. Huwag mo hayaang masayang ang pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos habang narito ka pa sa lupa. Pag-uusapan natin paano ba tayo magkakaroon ng consistency sa ating relasyon at pagpapalago sa Diyos.
Magandang araw muli mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6pm. Siya pala kasama sa ating video ang life application guide na pwede nyo magamit sa inyong family devotion o small group. Makikita nyo ang link nito sa description. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at paladala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit. Nako, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Tapos magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Hesus, ay inaanya ka namin na magpabaptize at i-declare ang iyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo magiging consistent sa pagpapalago at pagsunod natin sa Diyos? Meron lang tayong 4 na point na pag-uusapan. Na acrostic natin ay care. C. I carry your cross daily. A. Affirm your vow of love and commitment to God. R. Remain watchful to Christ's return. And E. Engage God in every aspect of your life. So number 1, carry your cross daily. Kung gusto mo maging consistent, ay pasanin mo ang iyong krus araw-araw at huwag ka susuko. Sabi sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ba ibig sabihin ng pasanin araw-araw ang kanyang krus? Maraming tao sinasabi nila na ang lahat ng bagay sa buhay nila ay krus na pinapasan nila. Halimbawa, naku, yung aking mga anak ay krus yan na pinapasan ko araw-araw. Yang trabaho ko, ang hirap at ang sama ng boss ko, pero kailangan ko itong pasanin. Ang aking asawa, grabe talaga, niloko niya ako at irresponsable siya. Siya ang aking krus. Ibigan, hindi ito ang ibig sabihin ng papasanin mo na krus. Ang pagpasan ng krus ay utos ng Diyos upang magsakripisyo at magtakwil ng sarili. Ang isang tao na gustong maging alagad ng Panginoong Hesus ay dapat willing siyang mamatay. Itatakwil mo ang sarili mo at susuko sa Diyos upang lumago ang pagmamahal mo sa Kanya at lumago ang pagsunod mo sa purpose niya para sa buhay mo. Maring sinasabi mo na marami ka ng paghihirap at ito na ang mga krus mo sa buhay. Ibigan, tanda mo ito. Ang pinaka-importanteng krus na papasanin mo ay ang kabigatan o burden na ilalagay ng Diyos sa puso mo na gawin ang purpose niya para sa iyong buhay. Ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya araw-araw para tuparin ang paghahanap sa naliligaw at gawin silang alagad. Gagawin mo ito kahit kamatayan pa ang kapalit. Sabi ni Billy Graham, Jesus knew He would die as a common criminal for saying and doing the right things. And He expects His disciples to do the same. Kaibigan, alam ng Panginoong Hesus na mamamatay siya para lang maligtas tayo. Pero gagawin niya pa din dahil mahal niya tayo at itong inaasahan niya na gagawin din naman natin para sa iba. Hindi ibig sabihin na magsusuicide ka o hindi ibibigay mo ang buhay mo sa pag-abot naman ng mga naliligaw at paggawa ng alagad. Kaya ka naligtas ay dahil may mga taong nagbigay ng buhay nila sa Diyos para ipangaral ang kaligtasan. At ngayong naligtas ka na, ay ikaw naman ang magbibigay ng buhay mo para sa iba. Papasanin mo ang krus mo sa bahay, trabaho, eskwelahan at sa komunidad na kahit maraming taong magalit sa iyo, kahit maraming taong umusig sa iyo, kahit maraming taong magtawa sa iyo, na kahit mawalan ka ng time sa mga hobbies, sports at entertainment mo, ay gagawin mo pa din ang pag-abot sa mga naliligaw at gawin silang alagad. Ang ibig sabihin ng pagtakwil sa sarili ay pagpasan mo ng iyong krus araw-araw para maisulong mo ang kaharian ng Diyos.
at matututo kang magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo upang madala mo sila sa Panginoong Hesus. Matututo kang magbahagi ng mabuting balita sa mga taong nakakahalubilo mo at hindi mo iingatan ng sarili para hindi mapahiya o para hindi ma-reject. Sasabihin mo din ang pananampalataya mo sa iyong pamilya kahit pa nga itakwil ka nila. Ipapanalangin mong ibang tao kahit na maabala ka sa iyong gawain. Ang ibig sabihin ng pagtatakwil at pagpasan ng krus ay gagawin mo ang lahat para maisulong ang kaharian ng Diyos sapagkat ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus. Willing kang isakripisyo ang iyong time, talent at treasure para sa kapakanan ng ibang tinatawag din ng Diyos. Ang buhay na ito ay pagiging selfless. Willing kang matapakan ng iyong pride. Willing kang umalis sa iyong comfort zone. Hindi ito paghahanap ng sariling pleasure o kaaliwan o paghahanap ng sariling material gain. Hindi din ito pagmamahal sa sarili to the point na ititigil mo ang ginagawa mo para sa Diyos kasi naging mahirap na ito para sa iyo. Kaibigan, kapag consistent ka sa pagtakwil ng sarili at pagpasan ng krus, ay saka mo palang mararanasan ang makabuluhang buhay. Parang baliktad dahil kung kailan mo tatanggihan ng iyong sarili, ay saka mo mararanasan ang totoong satisfying na buhay. Totoo ba yon? Sabi sa Mateo 16:25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kaibigan, anong iniingatan mo para sa iyong buhay? Ambisyon, pangarap sa buhay, plano mo sa career, bakasyon at iba pa? Kaibigan, walang masama sa mga ito pero kailangan mo ito mai-align sa plano ng Diyos para sa iyo upang mapabuti ka. Tingnan mo sa susunod na verse sa Mateo 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kaibigan, ano mapapala mo kung nakuha mo ang pangarap mong bahay pero hindi mo nagawa ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Ano mapapala mo kung nakuha mo ang lalaki o babae na gusto mong pakasalan pero hindi naman kilala ang Diyos at pagkatapos ikaw ay nahila niya palayo din sa Diyos? Ano mapapala mo kung nakuha mo ang gusto mong kotse pero hindi mo naman yan nagamit para sa kaharian ng Diyos? Ano mapapala mo kung naipaglaban mo ang iyong karapatan? Kung mawawala naman ang karapatan mong maging anak ng Diyos na inaalok sa iyo? Ano mapapala mo kung nakaipon ka ng maraming bahay dito sa lupa pero sa langit ay wala kang lugar? Kaibigan, anong hinahabol mo sa buhay? Ano mapapala mo sa Kanya? Maipagpapalit mo ba ito sa iyong kaluluwa? Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos at nais niyang magkaroon ka ng totoong buhay na hindi mo maipagpapalit sa kahit anong material na bagay. At ang maganda sa buhay na ito ay mananatili ito hanggang sa langit. Wala na itong katapusan. Kaibigan, kung gusto mo maging consistent, ay hindi ka na mabubuhay para sa sarili mo. O hindi mabubuhay ka na para sa Diyos. Sa lahat ng natitira mong araw dito sa mundo. Paano mo gagawin yon? Papasanin mo araw-araw ang krus mo kahit mahirap. Sisiguraduhin mo na walang makakapigil sa iyo para magamit ka ng Diyos para sa Kanyang kaharian. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ano yung humahadlang para ibigay mo ang lahat-lahat ng iyong buhay sa Diyos? Willing ka bang sumunod sa Panginoong Hesus kahit mawalan ka ng kaibigan? Willing ka bang maitakwil ng iyong magulang kung sakali na hindi sila sumang-ayon sa pagiging alagad mo ng Panginoong Hesus? Willing ka bang isuko ang buhay mo sa Panginoong Hesus kahit pa maging katawa-tawa ka sa iyong mga business partner? Willing ka bang mawalan ng trabaho kung sakaling ipaglaban mo ang paggawa ng tama sa iyong trabaho? Willing ka bang mamatay para sa Panginoong Hesus? Meron ka bang kailangang itigil upang maging patotoo ka ng Diyos sa iyong asawa, anak, magulang, kaibigan at iba pa? Meron bang nagiging hadlang para hindi ka makapagbahagi ng mabuting balita sa iba? Anong pumipigil sa iyo na sumali sa discipleship group upang maihanda ka sa paggawa din naman ng alagad? Kaibigan, huwag mo ingatan ng sarili dahil mas maganda ang hinandang buhay para sa iyo ng Diyos kung susunod ka sa Kanyang panawagan sa iyo. Kaibigan, ang pagiging alagad ng Panginoong Hesus ay hindi isang pamamasyal sa mall, komportable, malamig at smooth ang buhay. Kaibigan, kasama sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesus
ang pagtanggap mo sa hirap na dadanasin mo bilang alagad ng Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, kung ikaw ay D-group leader, willing ka bang gawin yan hanggang sa dulo ng iyong buhay? Nasisiguraduhin mo na ang iyong mga D-group member ay lalago sa pagmamahal nila sa Diyos at sila man ay maggagawa din ng alagad. Kaibigan, kahit kailan ay hindi ka hihinto at sa kabaligtaran ay mas lalo ka pang mag-i-improve sa iyong paglilingkod sa Diyos kahit mahirap. Yun yung consistency at yun yung pagtakwil sa sarili at pagpasan ng krus araw-araw. Alam ng mga anak ko na pag-araw ng recording at editing ay minsan lagpas 2 a.m. o 3 a.m. na ang tulog ko. At sinasabi ko sa kanila na ang paglilingkod sa Diyos ay may kasamang cost. Meron itong kasamang sakripisyo. Ibibigay mo ang best mo para sa Diyos. Hindi ka magbibigay sa Diyos ng pwede na. Kung hindi, sisikapin mo na ibigay ang nararapat para sa Kanya. Ito yung worship. Ito'y pinaghihirapan at umaalis ka sa iyong comfort zone para maisulong mo ang kaharian ng Diyos. At kapag ginagawa mo ito, ay magiging consistent ka sa iyong lakad sa Diyos. At alam mo, natutuwa ako dahil nakikita ko yung aking mga anak na nagsasacrifice din sila. Minsan gumagawa sila ng PowerPoint para sa worship service at inaabot sila hanggang madaling araw. Kaya kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Simulan mo isantabi ang pride para maisulong mo ang kaharian ng Diyos. Simulan mo magpatawad kahit mahirap para maisulong mo ang kaharian ng Diyos. Gaya ni Pablo, sabihin mo ito sa Diyos, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Number 2, paano ba tayo magiging consistent sa pagpapalago ng pagmamahal at pagsunod sa Diyos? Affirm your vow of love and commitment to God. Ipahayag at sariwain mo lagi ang pinangako mong pagmamahal at commitment sa Diyos. Nararamdaman mo na ba na parang ang pagmamahal mo sa Diyos ay nangihina at lumalamig? O kaya stagnant ka at hindi lumalago? Kaibigan, magsimula ka ulit na lumapit sa Kanya. Magpakumbaba ka at bigyan mo ng time ang pakikipag-usap mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, patawarin mo po ako dahil napalayo po ako sa inyo. Tulungan mo po akong bumalik sa iyo simula ngayong araw na ito. Patawarin mo po ako dahil hindi ako naging consistent sa aking pangako na mamahalin kita at palalaguin ko ang aking relasyon sa iyo. Sabi sa Psalm 61:8, at ako'y palaging aawit ng papuri sa inyo at tutuparin ko lagi ang aking mga pangako sa inyo. Grabe, tingnan mo itong si David na nasa mahirap na kalagayan. Sabi niya, palagi akong aawit ng papuri. Ang ibig sabihin, kahit anong mangyari ay ipapakita niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Pupurihin niya ito ng walang tigil. At hindi lang pag may nasagot na prayer, kung hindi, kahit wala pang nasasagot sa prayer niya. Kahit pa may problema na hindi pa nasosolve, ay magpupuri na siya sa Diyos. Kakantahan niya si Lord kahit pa nanganganib ang kanyang buhay. Kahit pa malayo siya sa kanyang pamilya, para sa kanya, alam niya na tapat ang Diyos at hindi ito magbabago. And then sabi niya, tutuparin ko lagi ang aking pangako sa inyo. Grabe, ang pagsunod ni David ay hindi nakabase sa sirkumstansya ng buhay. Kung maganda ba o hindi, susunod siya kahit merong pagsubok. Now, pansinin natin ang salitang ginamit, yung palagi at lagi. Ibig sabihin ay si David ay consistent sa kanyang pagpupuri sa Diyos at pagsunod. Pinapaalala niya ito sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, pagpupuri at pakikipag-usap sa Diyos ng palagian. Kaibigan, kapag ang alam mo lang na panalangin ay tuwing kakain o bago matulog o pag nasa worship service kasi sumasabay ka sa pastor, ay mapapahamak ka. Magiging spiritually anemic ka. Pwedeng mukha kang malusog sa panlabas dahil nakikita ka sa simbahan. Pero ikaw ay spiritually sick. Hindi ka lumalago. Kaibigan, gawin mo yung ginagawa ni David. Pinapaalala niya sa Diyos, Lord, mahal kita, pinupuri kita sa buhay ko. Kahit anong mangyari, Lord, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi magbabago ang commitment ko sa iyo. Susunod pa rin ako sa iyo. Kaibigan, gawin mo ito araw-araw. Kausapin mo ang Diyos. Mag-set ka ng oras. Kung gusto mo sa umaga bago magtrabaho, okay lang. Kung gusto mo sa gabi, okay lang din. O kung gusto mo sa lunch break, habang ikaw ay nasa opisina at kumakain, pwede rin. Ang hindi pwede ay hahayaan mo na hindi mo maging habit ang pakikipag-usap at pagbabasa
ng salita ng Diyos. Sisiguraduhin mo na kayong dalawa lang ng Diyos at walang ibang distraction at ipaparamdam mo sa Kanya kung gaano siya kahalaga sa iyo. At kapag naging consistent ka dito, ay tutulungan ka niya na makawala sa iyong defeated life. Tutulungan ka niya makawala sa iyong bondage na pabalik-balik ang nadadapa at nararanasan ang consequence. Ibigan, gayahin natin ng ganitong mindset. Sabi sa Isaiah 58:2, sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Kaibigan, sinasangguni mo ba ang Diyos araw-araw? Humihingi ka ba ng direksyon sa Kanya kung paano ka mamumuhay? Lord, ito po yung ina-applyan kong trabaho. Ito po ba yung gusto nyong trabaho? Ako po ba ay magagamit nyo para dito sa trabaho na ito? Ano po ang mission ko dito, Lord? Lord, kung meron ka pang iba na gusto para sa akin, ay gabayan mo po ako at ako po ay susunod sa inyo. Lord, nag-away po kami ng aking asawa. Ang sakit po ng kanyang ginawa sa akin, niloko niya po ako. Ano po ang direksyon niyo po para sa akin ngayon? Lord, salamat po at tinuturuan niyo ako magpatawad. Susunod po ako dito. Patatawarin ko po siya at mamahalin ko siya ng walang kondisyon. Kaibigan, ganito yung sumasangguni sa Diyos araw-araw. Ang sabi diyan, sila ay hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Ang ibig sabihin, humingi tayo ng gabay sa Diyos, hindi lang para meron tayong dagdag kaalaman. Kung hindi humingi tayo sa Diyos ng gabay, para ito ay sundin sa ating buhay. At tingnan mo, ano yung purpose nila para humingi sila ng matuwid na pasya? Ano yung purpose nila sa paghingi ng gabay na susundin araw-araw? Ang purpose nila ay para maging malapit sila sa Diyos. Kaya kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Malapit ka ba sa Diyos? Kasi kung hindi ka malapit sa Diyos, ay baka hindi mo siya sinasangguni araw-araw. Ang puso mo ay malayo sa Kanya dahil wala kang plano na sundin siya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Maaring ginagawa mo yan pero sa panlabas na anyo lamang at wala sa iyong puso na sumunod. Kaibigan, mag-iingat ka na hindi mo gawin ang pagbabasa mo ng Bible sa panlabas lang. Alam mo, na-amaze ako dito sa Revelation chapter 3 kasi yung church ng Philadelphia ay isa sa dalawa lang na church na hindi nakatikim ng pagsaway ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, meron silang consistency. Simula nung nakilala nila ang Panginoong Yesus ay hindi nawala yung kanilang pagmamahal sa Kanya. Kasi doon sa chapter 2 ay yung church ng Efeso ay nanlamig sa Panginoon. Sabi sa pahayag 2:2-4, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso, ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam ko hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Grabe, yung church sa Efeso ay masunurin. Meron sila mga panlabas na ginagawang pagsunod sa Diyos. Masipag sila sa ministry. Masipag sila mag-Bible study. In fact, alam nila kung ano yung totoo at hindi totoong katuruan. Sabi rito ng Panginoong Hesus sa kanila, sila ay nagpapagal at matiyagang nagtitiis. Talagang napakasipag nila. Kaya lang, may problema. Tingnan mo, ano yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Sabi sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alam mo sa English translation sabi, you have forsaken the love you had at first. Grabe, nawala yung first love. Dati mainit na mainit talaga. Halos ayaw umalis sa presensya ng Diyos. Pero dahil sa naging busy na, maaaring sa trabaho, maaaring sa ministry, ay nawala na yung init ng lamig, nawala na yung kanyang first love. Kaya tingnan mo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Kaibigan, wag mo antayin ang disiplina ng Diyos. Kaya niya ito sinulat ay para bigyan tayo ng babala
na mag-repent o magsisi. Kaibigan, sino ang first love mo? Ang Diyos ba o ang iyong asawa? O ang iyong mga anak? At kung ang Diyos ang first love mo, ay paano mo ito pinapakita sa Kanya sa araw-araw? Now, tignan natin yung church sa Philadelphia. Ito ay kakaiba. Bukod sa sumusunod na sila, nakikita ito sa kanilang panlabas na ginagawa. Ay nakikita pa ng Panginoong Hesus yung puso nila, yung pagmamahal nila sa Kanya. Basahin natin yung Revelation 3:10. Sabi dito, "Because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell on the earth." Wow, sabi dito ay sinunod nila ang salita ng Diyos, nag-meditate, iningatan, at dinala ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Sabi dito, "You have kept the word of my perseverance." Sila ay under oppression, sila ay pinipersecute. Pero sabi ng Panginoong Hesus, "You have kept the word of my perseverance." Ang ibig sabihin ay hindi sila pumalya sa kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ang ibig sabihin, sila ay consistent. Alam nyo ba na may dalawang bagay pagdating sa treatment natin sa salita ng Diyos? Una, ang tawag dito ay inwardly treasuring it. And then, ang pangalawa ay outwardly obeying it. Ang ibig sabihin ng inwardly treasuring it ay ito yung mga ginagawa ng mga psalmist. Vina-value nila na mas mahalaga sa kahit anong treasure o kahit anong ari-arian o kahit anong alahas ang salita ng Diyos. Binabasa nila ito araw-araw. Pinagbubulay-bulayan at ang buhay ay hindi buhay para sa kanila kung wala ang salita ng Diyos. And then, ginagawa nila yung pagsunod na masaya. And then, yung pangalawa ay outwardly obeying it. Pero, kung ginagawa mo ito, yung pagsunod, binabasa mo lang ang salita ng Diyos dahil duty, sabi ng D-group leader ko, sabi ng asawa ko, sabi ng pastor ko, basahin ko daw. Kaibigan, kapag ginagawa mo ito, dahil ito ay duty, ginagawa mo lang ito outwardly. Binabasa mo lang ito pero walang inwardly treasuring it. Hindi mo pinag-aaralan para masunod mo agad ng tama sa iyong buhay. Dahil tinuturing mo itong isang mabuting bagay para sa iyo. Kaibigan, kapag ginagawa mo ito, ay parang duty lang yung pagbabasa ng Bible at duty lang yung pag-obey dito. Outwardly obeying it. Binabasa mo lang ito at sinusunod pero walang inwardly treasuring it. Hindi mo pinag-aaralan para masunod mo ito ng tama sa iyong buhay. Dahil tinuturing mo itong isang mabuting bagay para sa iyo. Hindi mo yun ginagawa. Hindi mo siya pinagbubulay na parang usa na uhaw sa tubig. Kaibigan, yung church ng Philadelphia ay ibang-iba. Mahal na mahal nila ang Diyos at mahal na mahal nila ang salita ng Diyos. Ginagawa nila yung dalawang bagay sa salita ng Diyos. Inwardly treasuring it and outwardly obeying it. Hindi ito magkahiwalay. Kaya tingnan mo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, "I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world." Kaibigan, maraming debate patungkol sa verse na ito, pero para sa akin, ito yung pangako ng Panginoong Hesus sa mga taong binavalue ang kanyang salita. Dahil mahal na mahal nila ang Diyos at sinusunod ito. Ang sabi dito ay aalisin sila ng Diyos sa pamamagitan ng rapture bago mag-tribulation. Now, huwag tayong masyadong mag-focus sa rapture at saka sa tribulation. Mag-focus tayo sa ating puso kasi anytime ay babalik ang Panginoong Hesus. Yung pagmamahal ba natin sa Diyos ay lumalago at hindi nawawala kahit na tayo ay busy. Kahit ba mahirap ang sitwasyon, ay tuloy-tuloy ba ang ating pagpapalago ng intimacy natin sa Kanya? Kaibigan, simulan mo maging consistent. Simulan mo ipaalala sa Diyos yung commitment mo sa Kanya, yung pagmamahal mo sa Kanya araw-araw. Lord, mahal na mahal kita, tulungan mo ako na maipadama ko ito sa iyo araw-araw. Kailangan kita sa buhay ko. Lord, ikaw lang sapat na, tulungan mo ako na ma-delight sa presensya mo at lumago yung pagmamahal ko sa iyo. Kaibigan, sabihin mo ito sa Kanya at tutulungan Kanya maging consistent na palaguin ng iyong relasyon sa Kanya. Number 3, paano tayo magiging consistent sa pagpapalago ng pagmamahal natin sa Diyos at pagsunod sa Kanya? Remain watchful
to Christ's return. Paghandaan natin ang kanyang pagbabalik, isipin natin na ang bawat araw ay maaaring araw na ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Sabi sa mga Kawikaan 8:34, mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Kaibigan, nasabi dito ay mapalad ang tao na nakikinig sa Kanya at nagbabantay araw-araw. Ang taong ito ay nasasabik sa Diyos. Ang taong ito ay excited na maka-fellowship ang Diyos. Ang taong ito ay excited na magsabi sa Diyos, Lord, ito po yung binigay mo sa akin, 5 talent. Ito naging 10 na po. Ito yung mga tao na excited na ibalita sa Diyos na, Lord, salamat po. Pinalago niyo po ang lahat ng binigay niyo sa aking time, talent at treasure. Mapalad ang mga taong naiintindihan nila na balang araw ay magkakaroon ng accounting o pagsusulit ng lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa. Kaibigan, ang Panginoong Yesus ay babalik. Pero hindi siya babalik bilang maliit na baby. Babalik siya bilang isang makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari. At ang tanong ay, pinaghahandaan mo ba ang pagkikita nyo ng Panginoong Yesus? Excited ka ba sa kanyang pagdating? Narealize ko na hindi ka magiging consistent kung hindi mo araw-araw inaabangan ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Hindi ka magiging consistent na sumunod sa Kanya kung hindi mo iniisip na anytime ngayon ay pwede siyang bumalik. Kaibigan, kung gusto mo maging consistent ang iyong paglago at hindi ka maging stagnant at mag-mature ka spiritually, ay ipaalala mo lagi sa iyo araw-araw na babalik ang Panginoong Yesus sa panahon na hindi mo inaasahan. Kaibigan, huwag ka mag-relax. Huwag mo sabihing marami kang ginawa na paglilingkod sa Diyos, ilang taon na nakakaraan. Kaibigan, nung nakaraang taon pa yon o nung nakaraang 5 taon pa yon, alalahanin mo na walang katapusan ang paghahanda natin. Ang paghahanda natin sa pagbalik ng Panginoong Yesus ay araw-araw. Tingnan mo, sabi sa Marcos 13:37, ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Wow, ang habilin ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, maging handa kayo. Napakabuti ng Diyos dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago. Kaibigan, kung napapanood mo ito, hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo ay maghanda ka. Dahil anytime ay babalik ang Panginoong Yesus. Kung kailan ay wala nakakaalam. Kasi kung sinabi niya, October 8, 2023, 6 p.m., darating ako. Anong gagawin mo sa buhay mo? Siguro yung September, ibibigay mo na yung buhay mo sa Diyos at magsisipag ka na makilala mo siya. Pero yung 2022, yung 2021, yung 2020 pa atras, ay malamang hindi mo kinilala ang Diyos. Kasi wala pa 2023 pa naman darating ang Diyos. Yun yung sinabi niya. Ibigan, ito yung dahilan. Kaya hindi sinasabi sa atin kung kailan. Ang gusto ng Diyos, madat ng kanyang faithful araw-araw at gumagawa at hindi ka nagre-relax lang. Gusto niya madatnan niya tayong nag-aabang talaga at excited. Ready tayo pagbalik niya. Yun yung gusto niya madatnan. Hindi niya gustong madatnan na tayo ay busy sa sarili nating buhay. Pero doon sa pagpapalago ng ating relasyon sa Kanya at sa mga bagay na pinapagawa niya ay wala tayong time at wala tayong interest. Kaibigan, sikapin mo na hindi yan ang maabutan niya sa iyo. Dalahin ko na pagbalik niya ay sabihin niya sa iyo na mahal na mahal talaga ako ng anak kong ito. Hindi nawala ang pagmamahal niya sa akin kahit anong nangyaring pagsubok sa buhay niya. Nawan tanong, paano tayo maghahanda? Una, huwag tayong tumigil sa paggawa ng kabutihan na sinasabi sa atin ng Diyos. Mula pa noong unang niligtas niya tayo. Sabi sa Tito 2:11-13, ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng mga tao. Ito ay nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip. Mamuhay na matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos. Mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos at makamundong pagnanasa. Mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang mapagpalang pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Sabi dito ay ang biyaya ng Diyos o yung kanyang grace
ay yun yung nagtuturo sa atin para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi dito ay may mabuting paggamit ng isip, mamuhay ng matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos at pagtanggi sa makamundong pagnanasa. At tuloy-tuloy natin itong gagawin. Sabi dyan, mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang mapagpalang pag-asa na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at takapagligtas na si Jesucristo. Kaibigan, excited ka ba sa pagbabalik ng Diyos? Ang buhay mo ba ay kinalulugdan ng Diyos? Dahil hinahanda mo ito sa kanyang pagbabalik? Inaayos mo ba ang iyong sarili? Di ba pag may bisita kang darating, aayusin mo ang iyong bahay, lilinisin mo, tatanggalin mo yung mga kalat, lalaban mo yung mga maruruming kortina, mga damit, aalisin mo yung mga sira-sirang gamit. Kaibigan, ganito yung paghahanda mo ng iyong buhay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi ka titigil at hindi mo papayagan na mapagod ka sa paggawa ng mabuti kahit pa merong mga challenges. Kaibigan, hindi mawawala ang challenges sa buhay natin. Kagaya nung church ng Philadelphia, sobrang hirap ng buhay nila. Sobrang persecuted sila. Pero alam mo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ay pinanatili nila ang kanilang pagsunod sa salita ng Diyos kahit nahihirapan sila. Kaya kaibigan, huwag kang mapagod na sumunod. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagdadaanan, pero alalahanin mo na pag dumating ang Panginoong Hesus ay papawiin niya lahat ng pagod mo, lahat ng paghihirap mo, lahat ng luha mo, lahat ng sacrifices mo, ay papalitan niya ng reward at sisiguraduhin niya doon sa langit ay mararanasan mo ang pinaka-best na buhay kasama ang Diyos na walang hanggan. Pangalawa ay palakasin natin ng loob ng bawat isa habang nag-aantay tayo. Sabi sa unang Thessalonica 4:16-18, ito'y sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may sinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel at may trompeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos nito, tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya palakasin ninyo ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Wow, sabi dito ay bababa ang Panginoong Hesus mula sa langit at ang mga patay na nanampalataya sa Panginoong Hesus ay babangong muli. Ang ibig sabihin ay ang kanilang katawan ay bubuuin ng Panginoong Hesus at magiging glorified body. Hindi na ito mamamatay. Sabi sa unang Korinto 15:54, kapag ang may kabulukan ay maging walang kabulukan at ang may kamatayan ay maging walang kamatayan, matutupad ang salitang isinulat. Ang kamatayan ay nilamon na sa tagumpay. Kaibigan, bibigyan ka ng Diyos ng glorified body na hindi na mamamatay. Ito ay immortal. Tapos sabi sa verse 17 ng Thessalonica, tayo mga nabubuhay ay aagawin papunta sa alapaap upang salubungin natin ang Panginoong Hesus at makakasama natin siya magpakailanman. Grabe, ito yung rapture. And then sa verse 18 sabi, kaya palakasin nyo ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng salitang ito. Kaibigan, the best is yet to come. Huwag mo sayangin ang buhay mo dito sa lupa. Seryosohin mo ang paglapit sa Diyos. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nakikilala ng lubusan. Huwag kang titigil hanggat hindi malalim ang relasyon mo sa Kanya. Huwag kang titigil hanggat hindi mo natutupad ang purpose niya sa buhay mo na magbunga ng karakter na kalarawan ng Panginoong Hesus at magbunga ng mga alagad para sa Kanyang kaharian. Pangatlo, mabuhay ka na parang ito na yung huling araw mo dito sa mundo. Imaginein mo, kung meron ka na lang isang araw dito sa mundo, ano kaya ang magiging priority mo? I'm sure ang magiging priority mo ay ang paghahanap ng sagot sa tanong na, saan ako pupunta pagkatapos ko mamatay? Pag nagharap ba kami ng Panginoong Hesus, ay sasabihin niya ba sa akin, well done, good and faithful servant? O sasabihin niya sa akin, lazy and wicked servant? I'm sure sa huling araw mo ay gusto mong maging passionate sa paghahanda sa paghaharap nyo ng Panginoong Hesus. At kung gaano kalaki yung passion mo sa huling araw mo, ay dapat ngayon pa ng araw na ito at araw-araw ay ganyan din kalaki ang passion mo na makilala ang Panginoong Hesus at masunod mo siya sa buhay mo. Kaibigan, ihanda mo ang buhay mo araw-araw. Mag-abang ka sa kanyang pagbabalik at kapag ginagawa mo ito,
magiging consistent ang paglago ng iyong relasyon sa Diyos. Gawin mo lang ng tuloy-tuloy kung anong binilin sa iyo ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit, ay bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na spirito. At para saan daw? Anong purpose nito? Para maging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaibigan, gaano ka ka-faithful sa pagsunod mo sa Diyos bilang mabuting saksi ng Panginoong Hesus sa iyong asawa, anak, magulang, kaibigan, katrabaho, kaeskwela? Gaano ka ka-faithful magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba? Gaano ka ka-faithful gumawa ng alagad? Kaibigan, paghandaan mo araw-araw ang pagkikita nyo ng Panginoong Hesus. Sumunod ka sa Kanya at ipaggamit mo ang iyong time, talent, treasure sa Kanya. Alam mo, nung umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ay nakatingala yung mga alagad at talagang kahit wala na ang Panginoong Hesus, ay nakatingala pa rin sila. At hindi sila umaalis doon. Pero tingnan mo, sinabi sa kanila, sinabi ng dalawang lalaki, kayo mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik ding katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Wow, sabi dito, babalik din ng Panginoong Jesus. Pero in the meantime, ay magtrabaho na kayo. Gawin nyo na kung anong pinapagawa ng Panginoong Hesus. Kaibigan, gawin mo na kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoong Hesus. At balang araw, pagbalik niya, ay handang-handa ka na para sa Kanya. And lastly, number 4, paano tayo magiging consistent sa pagpapalago ng relasyon natin sa Diyos at pagsunod sa Kanya? Engage God in every aspect of your life. Alam mo, na-realize ko, ang Diyos hindi ka lang niya gustong tulungan sa malalaking bagay. Kung hindi gusto ka rin niyang tulungan kahit na sa maliliit na bagay. Kaya nga gusto niya na isalin mo siya sa lahat ng ginagawa mo. Isama mo siya sa iyong pagluluto. Lord, gagawin ko po itong pinakamasarap na ulam para mapapurihan ko kayo sa aking buhay. Isama mo ang Diyos habang nagda-drive ka. Lord, may nag-cut po sa akin, hindi po ako magre-react ng mali. Tulungan niyo po ako, baka meron siyang emergency at hindi niya ako napansin. Kaibigan, isama mo siya sa iyong pag-aaral. Lord, tulungan mo po ako, gusto ko po maparangalan kita sa aking pag-aaral. Hindi po ako mandadaya. Samahan niyo po ako habang ako po ay nag-e-exam. Kaibigan, isama mo ang Diyos sa iyong opisina. Lord, ang dami pong deadline ngayon. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo na mapapurihan ko kayo, na maibigay ko yung best ko sapagkat sa inyo po ako nagtatrabaho at hindi po sa boss ko. Kaibigan, ang lahat ng area ng buhay mo ay isama mo ang Diyos. At pag ginagawa mo ito ay magiging consistent ka sa pagpapalago ng iyong relasyon sa Diyos. Maraming taong nilalagay ang Diyos sa isang Sunday morning box kung saan sila ay nagpupunta sa church, nagpipray, nag-iisip patungkol sa Diyos. Pero pagdating ng weekdays, hindi naman kasama ang Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Kasi iniiwan nila sa kahon. Lord, huwag ka lalabas dyan ka lang sa kahon. At ako'y may gagawin pa. Busy ako sa weekdays. Maaaring sinasabi nila, mahal nila ang Diyos pero nasa isip nila na wala namang spiritual sa pagpunta ko sa palengke, pagluluto, pag-meeting sa client. Bakit? Kasi ang Diyos niya nasa Sunday morning box lang. At kapag ganitong ginagawa mo sa Diyos, mamimiss mo yung blessing at favor ng Diyos na gusto niyang ibigay sana sa iyo. Kaya lang, hindi siya kasama sa buhay mo. Sabi sa Kawikaan 3:6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Kaibigan, di ko alam sa iyo, pero ako gusto ko na ituro sa akin ng Diyos ang tamang landas. Kasi kapag dinadaanan ko yung tamang landas, sigurado, blessing yon. Sigurado mapagpapala ako doon. Kaibigan, gusto mo bang hindi ka magkamali sa buhay? Alalahanin mo ang Panginoong Hesus. Sa lahat ng iyong ginagawa at ang pangako niya, ay ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang sabi diyan, sa lahat ng iyong ginagawa, maliit o malaki, ay alalahanin mo ang Diyos. Kahit naghahanap ka lang ng parking slot, Lord, tulungan mo po ako sa parking. Bakit mo yan gagawin? Kasi kapag ginagawa mo yon, ay sinasabi mo sa Kanya, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay sa buhay ko pag wala ka sa akin. Mahal po kita. Kailangan po kita. At kapag ginagawa mo yun, kaibigan, sisiguraduhin ng Diyos na maitutuwid niya ang iyong lakad. Pero kung hindi mo yun ginagawa, hindi ka nagdedepende sa Kanya,
maliligaw ka at mapapahamak ka. At bandang huli, sasabihin mo, kasalanan ito ng Diyos. Kaibigan, hindi yan kasalanan ng Diyos. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na isama mo siya sa iyong buhay. Gusto niyang maiwasan mo yung mga unnecessary pain sa buhay dahil sa pagkakamali. Gusto niya magabayan ka sa tamang landas sa lahat ng pagkakataon. Pasalamatan mo din siya sa lahat ng sirkumstansya ng iyong buhay. Lord, thank you. Iningatan mo kami sa aming paglalakbay. Alam mo, naalala ko nung Monday, October 2, pumunta ako sa isang farm doon sa Arayat, Pampanga para manalangin. And habang papunta ako doon, sabi ko, Lord, thank you. Ang ganda talaga dito. And then, meron akong nakita, nagtitinda ng palamig at merienda. Bumaba ako at bumili. Alam mo yung milon na palamig kung magkano? 10 piso. And then, meron siyang lumpia na gawa sa giniling na bangos. Alam mo kung magkano? 10 piso din ang isa. Sabi ko, Lord, 20 pesos lang, busog na po ako. Salamat po, ang sarap tumira dito. And then, sinend ko yung picture ng palamig at saka yung lumpia sa aming family blessings group chat. Sabi ko sa aking mga anak, huwag niyo kakalimutan, small thanks, big happiness. Appreciate the little things and you will find joy. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, magsipanalangin kayong walang patid. Now, hindi ibig sabihin nito ay 24 hours ka na nakaluhod at nananalangin ng walang patid at hindi ka na magtatrabaho o gagawin yung mga bagay na pinapagawa sa ng Diyos. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito ay yung ating attitude na nakikita natin yung glory ng Diyos sa paligid natin at pinagpapasalamat natin ito sa Kanya. Lord, salamat po sapagkat napaka-faithful nyo po sa amin. Napakarami nyo pong blessing na ipinagkaloob sa akin. Lord, salamat po sa faithfulness nyo. At dahil nakikita mo yung glory ng Diyos sa lahat ng mga bagay na natatanggap mo, sa lahat ng mga bagay na nakikita mo, ay nagpapasalamat ka sa Kanya sa kahit anong mangyari. At kapag ginagawa mo ito, sinasali mo siya sa iyong buhay, sa lahat ng area ng buhay mo. At kapag ginagawa mo ito ng walang patid, ay magiging habit sa iyo ito. Kapag naging habit sa ito, kaibigan, lalaban ang Diyos para sa iyo. God will fight for your battles. Kaibigan, huwag mo hayaang dumaan ng 1 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon na ginagawa mo ang mga bagay sa sarili mong lakas. Simulan mo isama ang Diyos sa iyong buhay. Sabi niya sa 1:15:5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ano sinasabi ng Diyos? Kung hindi mo ako iimbitahan sa buhay mo, hindi mo ako isasama sa buhay mo, wala kang magagawa. Kung hindi ka connected sa akin, wala kang magagawa, kaibigan. Simulan mo magpakumbaba sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Lord, wala po akong magagawa sa buhay ko kung hiwalay po ako sa inyo. Samahan niyo po ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Kaibigan, pakinggan natin ang isa nating kaibigan na nagkaroon ng inconsistency sa kanyang buhay, pero ngayon, siya ay may buhay na consistent na sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Jeanette Umesu, currently living in Japan for 5 years. Madaming pagkakataon na naramdaman ko ang calling sa akin ng Panginoon. Pero dahil nag-enjoy po ako sa worldly happiness, hindi ko na ito napansin. Nagkasakit ako ng matindi nang nag-cause ng pag-stop ko ng 1 year sa high school. Doon nagsimula ang nanay ko na ilapit ako sa Panginoon. Tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko at the age of 15. Pero nang gumaling ako, bumalik na naman ako sa dati. Nakalimutan ko na naman si Lord. Nakatapos ako ng college hanggang sa mag-asawa. Naging failure ang unang marriage. After my annulment with my first marriage, I met a Japanese whom I married for the second time. He accepts my 2 daughters as his own. We live happily as family. We had a daughter after a year of marriage. Everything is well, masaya kami. After 2 years of giving birth sa bunso ko, I was diagnosed with severe thalassemia. My hemoglobin dropped to 4, which is 120 is the normal. Isang malaking dagok sa pamilya, ang ins and outs of the hospital. Isang news from my doctor ang naging way for me para muling lumapit kay Lord. Nagmakaawa, nagpromise ng kung ano-ano kay Lord para lang pagalingin niya ako. Hindi madali para sa isang nanay na malaman na may taning na ang buhay niya.
Ang daming worries na gumugulo sa isip ko at lalong nagpapahina sa akin. So many questions na hindi ko makuha ang sagot sa tao. I even prepared clothes that I will use if ever na mamamatay na ako. Pati ang funeral service na need ko, inayos ko na kaagad. I even thought na ito na ang parusa ng Diyos sa akin sa katigasan ng puso at ulo ko. As I prepare, dumaan ang ilang days, weeks, months, and years, pero buhay pa din ako. Mali ba ang doktor or kumilos lang talaga si Lord dahil may gusto siya ipagawa sa akin? Nakilala ko ang Panginoong Hesus noong high school ko. I even called myself Christian, pero assuming Christian lang pala yon kasi di pagbuklat ng Bible, di ko magawa everyday. Napakaganda ng plans ni Lord sa buhay ko. Andun talaga yung pag-care niya sa bawat isa sa atin. Hindi ako karapat-dapat pero nang dahil sa pagmamahal niya ako ay naligtas. We decided to go back in Japan para dito na din makapag-aral ang bunso ko. Living in a country na iba ang language, iba ang culture is indeed crucial. After a year of living here in Japan, our family experienced a lot of circumstances that lead us to fighting, di pagkakaunawaan that almost makes me give up. Gusto ko nang bumalik sa Pinas. Minsan, di ko alam kung kakayanin ko pa. But then God still makes a way for me to call Him, a way for me to trust Him and believe Him and have faith only in Him. Due to all the circumstances and all the hardship, I still feel the favor that God is doing. And so I seek God. I watch social media messages, videos na may kinalaman sa Word of God. Then I saw Kuya Mike in YouTube. Madami siya video and messages na nag-strike talaga sa akin. Nasabi ko pa, Lord, dito mo ba talaga ako ilalagay? Because in my prayer, I ask God na dalhin ako kung saan ako pwedeng mag-grow spiritually, kung saan ako pwedeng magamit para sa ikaka-glorify niya. I am so grateful na nakapasok ako sa group ministry ng WOTG. I thank God kasi sa WOTG ministry, they provide all the methods to improve my relationship with God. I am so grateful na binigyan na naman ako ng panibagong pagkakataon to draw near to Him by using people and situation. Napakadami ng binago ng Panginoon sa buhay ko. Noon di ko pa siya nakikilala ng lubos at hindi ko pa siya natatanggap ng buong puso. Isa akong tao na may napakaikling pasensya, masakit magsalita, madaling mag-alala sa mga napakaliliit na problema at marami pang iba. Ngayon na alam ko na, kilala ko na ang Diyos na pinagsisilbihan ko, ang ating nag-iisang sovereign God, ang pagmamahal niya sa akin, ang pag-care niya sa buhay ko in all aspect, sa lahat ng area ng buhay ko, sa Diyos ko na ipinagkakatiwala. Yung dating ako na walang time kay Lord, tinulungan na ni Lord na magkaroon ng oras for Him. Now, God provides everything for me, the time to have a quiet time for Him, a time to read the Bible and makapag-devotion, a consistent time para sa mga gawain to glorify Him, a big bonus na WOTG Bible Studies, Biblical Foundations, and GLC. Kaya, all glory to God sa buhay na ibinigay niya sa akin. God bless po sa lahat. Salamat sa iyo, Janet. Napakalaki ng ginawang pagbabago ng Diyos sa iyo. At hindi yun mangyayari kung hindi ka naging consistent sa paglapit mo sa Kanya. Hindi ka niya mababago kung hindi ka consistently naging connected sa Diyos. Sabi sa unang Korinto 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang sabi dito ay kay kumakain ka o umiinom ka, anuman ang ginagawa mo, gawin mo yan
para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ibig sabihin, isama mo siya sa buhay mo. Sa lahat ng ginagawa mo, alalahanin mo siya. Alam mo, may isang kwento, yung nanay nag-alala sa kanyang anak kasi yung mga kaibigan ay mga lasing na at yung kanyang anak ay nagpilit na sumama sa kanila at sumakay doon sa kotse. Walang magawa ang nanay kaya sabi na lang niya sa anak, "Anak, isama mo ang Panginoong Hesus sa inyong paglalakbay." Kaya lang ang nangyari ay nagtawanan lang sila kasama ang kanyang mga barkada. At sabi ng driver, kung gusto sumama ng Panginoong Hesus, doon siya sa trunk, sa likod. Puno na kami. Alam mo, nangyari, di nang tagal, may tumawag na pulis sa nanay at sinabing, na-aksidente ang kotseng sinasakyan ng kanyang anak. Wasak na wasak ang kotse. Lahat ng nakasakay doon ay namatay. Durog na durog ang sasakyan, pero ang pinagtataka ng mga pulis, nung binuksan nila yung likod ng trunk, ay nakakita sila dito ng isang tray ng itlog at wala man lang nabasag sa mga itlog sa likod ng trunk kahit isa. Kaibigan, sinasama mo ba ang Diyos sa buhay mo? Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, alalahanin mo siya sa lahat ng ginagawa mo at gagabayan ka niya sa tamang landas. Hindi ka magkakamali at hindi ka mapapahamak. At marahil kaibigan, kinausap ka ng Diyos at gusto mong isuko na din ang iyong buhay sa Kanya. Gusto mo na rin siyang isama sa iyong buhay. Kaibigan, magsimula ka sa pagtanggap ng regalong gusto niyang ibigay sa iyo. Gusto ng Diyos na bigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoong Hesus, kung mananampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, ay bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Paano mo yun gagawin? Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na yung aking puso. Manahan ka sa akin. Samahan mo po ako sa aking buhay. Sinusuko ko na po ito sa inyo. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako maging consistent na makilala ka at masunod sa buhay ko. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay mag-iwan ako sa iyo ng isang daily goal na dapat mong isabuhay araw-araw. Stay connected with God, committed to God, and consistent for God. Kaibigan, kung gusto mo mag-mature, kung gusto mo magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay, kung pagod ka na sa paulit-ulit na cycle ng defeated life, ay pagsumikapan mo na maging consistent sa Diyos. Stay connected with God, committed to God, and consistent for God. Paano mo ito gagawin? Una, carry your cross daily. Kahit anong mangyari, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Number 2, affirm your vow of love and commitment to God. Ihayag mo ito sa Kanya araw-araw at ipaalala mo sa Kanya yung pinangako mong pagmamahal at pagtatalaga ng iyong sarili sa Kanya. Lord, Ikaw lang sapat na, mahal po kita. Yung pangatlo, remain watchful to Christ's return. Babalik ang Panginoong Hesus, kaya ihanda mo ang iyong sarili sa pamagitan ng pagiging tapat mo sa binigay niya sa iyong time,
talent, treasure, spiritual gifts, at power na galing sa banal na spirito. At pang-apat, engage God in every aspect of your life. Isama mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at kapag ginagawa mo ang lahat ng ito ay magiging consistent ka sa lakad mo sa Diyos at ang gagawin ng Diyos, tutulungan ka niya na ituwid ang iyong landas at ikaw ay magiging successful at pagpapalain ka ng Diyos at balang araw, isasama ka ng Diyos sa kanyang kaharian. Kung kasama naman ng iyong pamilya ay sama-sama kayong mag-reflect sa mga katanungan na makikita nyo sa inyong screen. God bless!